Here's what we know so far sa nagbabadyang super typhoon na maglalandfall sa bansa. Bagaman nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, tinawag na itong Typhoon Uwan matapos itaas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng bansa. Pero paalala ng Pag-asa, hindi ibig sabihin nito ay dapat ramdam na ang epekto ng bagyo. Mayroon pa raw 36 hours lead time o palugit bago posibleng maramdaman ang dala nitong ulan at hangin aabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Kaya dapat ay maghanda na ang mga lugar ngayon pa lang. Base sa pinakahuling track ng Pag-asa, tuluyan na itong nakapasok sa PAR bandang 10 PM nitong Biyernes, November 7. Habang kumikilos ito papalapit sa bansa, tinatayang lalakas pa nga ito sa super typhoon category na may lakas na 185 kilometers per hour o higit pa pagdating ng madaling araw ng Linggo, November 9. Ayon sa Pag-asa, mapanganib ang weather system na ito na may radius na higit sa 700 kilometro o singlaki ng mula Basco, Batanes hanggang sa Metro Manila. Kaya kahit natutumbukin nito ang silangang bahagi ng Luzon, maaari pa ring lubos na maapektuhan ang iba pang malaking bahagi ng bansa. Kung ikukumpara naman sa mga nagdaang bagyo na nanalasa sa bansa, mala super typhoon Pipito raw na nanalasa noong nakaraang taon ang galaw ni Uwan. Pinangangambahan ng mga matinding pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge. Kaya pakiusap ng Weather Bureau, ngayon pa lang ay makipag-ugnayan na sa kanilang lokal na pamahalaan para sa disaster awareness at mitigation measures. Tumutok din sa News 5 para sa mga susunod pang update ukol sa galaw ng bagyo.